Ako si Daniel at ilang taon na rin ang nakalipas mula nang huling tumapak ako sa playground ng lumang eskwelahan sa baryo nila Lola. Bawat probinsya yata may isang abandonadong paaralan na pinamamahayan na lang ng damo, kalawang at alaala. Pero ang playground doon, ibang klaseng alaala ang iniwan sa akin. Grade 4 ako noon, bakasyon at pinilit lang ako ni Mama na doon muna magtagal. Tahimik daw sa probinsya, sariwa ang hangin, ligtas. Pero walang nagsabi sa akin kung sino ang mga kasama ko kapag ako'y mag-isa. Isang hapon, naiinip na ako. Lahat ng pinsan ko tulog pa. Si Lola nasa palengke. Kaya naisip kong pumunta sa playground ng lumang paaralan sa may gilid ng sapa. Doon ako palaging naglalaro ng bata pa ako. Pagdating ko, pamilyar pa rin ang amoy ng kinalawang na bakal. Ang swing, baliktad ang kadena. Ang slide, may mga putik at tuyong dahon. Pero ang siso, parang bago lang ginamit. Walang alikabok, walang dahon sa ibabaw. Parang may naglaro kanina lang. Umupo ako sa isang dulo. Pinilit kong itulak ng paa pababa para tumaas. Pero mabigat. Ilang saglit lang, biglang bumagsak ang kabilang dulo. Akala ko may nahulog na sako o hayop. Pero pagtingin ko, wala. Hangin lang. Tahimik. Pero ramdam ko sa katawan ko, may biglang bumigat sa kabila. Sinong nandyan? Tanong ko. Pilit kong pinapalakas ang boses ko, pero garalgal na. Tuyo ang lalamunan ko, kahit malamig ang hangin. Walang sumagot, pero gumagalaw ang siso. Paakyat ako. Bumaba siya. Bago ko pa maisip na tumayo, may malamig na hangin na umagod sa batok ko. Pero may nag-exhale sa tenga ko. At sa gilid ng mata ko, may nakita akong puting kamay na dumaan, basang-basa. Nang tumingin ako sa kabilang dulo, may batang nakaupo. Basang-basa siya. Gulo-gulo ang buhok. May lumalabas na putik sa bibig niya. Hindi siya kumikibo. Hindi siya gumagalaw. Pero ang mga mata niya nakatutok sa akin. Laro tayo. Bulong niya. Yung boses niya, parang may tubig sa loob ng lalamunan. Gusto kong tumakbo, pero mabigat ang katawan ko. Parang dinidikit ako sa bakal ng siso. Parang hinihigop ako ng presensyang hindi ko maintindihan. Laro tayo. Ulit niya. Ngayon, mas malapit. Wala na siya sa kabilang dulo. Nasa tabi ko na siya. Napapikit ako sa takot. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo. Pagdilat ko, wala na siya. Tumakbo ako pa uwi, umiiyak. Duguan ang tuhod dahil nadapa ako sa damuhan. Nang ikwento ko kay Lola, hindi siya nagsalita agad. Pero nang matapos ako, pinatong niya ang kamay niya sa ulo ko at mahina niyang bulong, "Anak, may batang nalunod sa puso malapit sa paaralan noong panahon ng giyera. Bawal na raw maglaro doon, pero ayaw niyang tumigil." Simula noon, walang batang nagtagal sa playground na yon. At tuwing gabi, kung madadaan ka malapit sa lumang paaralan, minsan maririnig mo ang bakal ng siso na dahan-dahan na gumagalaw. Walang hangin, walang tao,
pero may naglalaro at naghihintay ng kalaro. Bata pa ako, noong huli ako naglaro sa playground sa baryo namin. May lumang playground na matagal nang pinabayaan. Kalawangin na ang mga swings. May sirang bahagi na ang siso at ang slide. Ang slide ay kulay pula. May malaking bitak sa ilalim. Pero kahit ganon, pinupuntahan pa rin yun ng mga batang gaya ko. Lalo na tuwing hapon, kapag malamig na ang hangin at nagiging kulay kahil ang langit. Noong araw na yun, mga 5:00 ng hapon, kasama ko ang mga kalaro kong sina Junjun at Yana. Ako si Julian. Ako ang pinakang matapang sa aming tatlo. O yun ang akala ko. Habang naglalaro kami ng habulan, napansin kong si Yana ay nakatingin sa slide. Hindi siya gumagalaw. Parang natulala. Nilapitan ko siya at tinanong, "O Yana, ayos ka lang?" Tumango siya, pero hindi pa rin ako tinitignan. "May batang nakaupo sa itaas ng slide. Hindi mo ba nakikita?" Tumingin ako, pero wala akong nakita. Wala ni Anino. "Ano ka ba? Wala namang..." Tumigil ako sa pagsasalita. Biglang lumamig ang hangin. At mula sa ilalim ng slide, parang may umungol, mababa at malalim. Nagkatinginan kami ni Junjun. "Narinig mo yun?" tanong niya. Bigla kaming napasigaw nang may lumabas mula sa ilalim ng slide. Isang bata. Pero sobrang dumi. Ang balat niya ay parang putik na natuyo. Basa ang buhok, pero walang tubig. At ang mga mata niya, puti lang. Walang itim at walang emosyon. Tumakbo kami. Si Yana naiwan saglit dahil natapilok siya. Binalikan ko siya agad, pero bago ko siya mahila, nakita kong hinawakan siya ng bata sa binti. "Ang lamig, Julian! Ang lamig ng kamay niya!" Sigaw ni Yana. Hinila ko siya palayo. Tumakbo kami pa uwi habang umiiyak. Paglingon ko, wala na ang bata. Pero ang slide, parang humahabol ang anino mula roon, gumagapang sa lupa. Pagdating namin sa bahay nila Yana, nagsuka siya. Kinabukasan, nilagnat siya ng 3 araw. Wala siyang maalala mula sa nangyari, pero ako, hindi ko makalimutan. Makalipas ang ilang linggo, nasunog ang playground. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang apoy. Pero bago pa yon, may matandang nagkwento sa amin. Sabi niya, may batang lalaki raw na nalunod sa kanal sa tabi ng playground noon. Mahilig daw siya mag-slide. Pero nung gabing nawala siya, nakita ng ilang tao ang anino niyang paakyat sa slide. Pero hindi na raw ito bumaba. Simula noon, hindi na ako naglaro sa kahit anong playground. Kasi tuwing nakakakita ako ng slide, parang naririnig ko pa rin ang mahinang ungol mula sa ilalim. At minsan, parang may matang nakatingin sa akin. Ako si Raquel, isang single mom. May anak akong si Ellie, 5 years old. Sobrang kulit, pero mapagmahal. Lumipat kami kamakailan lang sa isang compound sa Bulacan. Mura ang renta, tahimik, at may maliliit na playground sa likod ng building. Doon si Ellie madalas maglaro, lalo na sa swing. Luma na ang playground, kinakalawang na ang mga chain ng swing, at may guhit na rin na graffiti sa mga slides. Pero ayos lang, kasi tuwing 5:00 ng hapon, may ibang bata ring naglalaro. Kaya
may nakakasama si Ellie. Akala ko may nakakasama siya. Noong isang hapon, habang naglalaba ako, sumilip ako sa bintana. Nakita ko si Ellie sa swing, pero mag-isa siya, hawak ang mga kadena, nakatayo lang. Hindi siya umaandar. Hindi niya inuuga ang swing, pero gumagalaw ito, dahan-dahan. Parang may invisible na nagtutulak. Nilapitan ko siya agad. "Anak, may kalaro ka ba?" Tanong ko habang tinatapik siya sa balikat. Tumingin siya sa akin. Wala siyang emosyon. "Si kuya lang po." "Ha? Sinong kuya, anak?" "Si kuya na basang buhok. Mabait siya. Lagi niya akong inuuyog." Nanindig ang balahibo ko. "Saan siya?" Itinuro niya ang bakanting swing. Gumagalaw pa rin kahit walang hangin. Sobrang bagal pero tuloy-tuloy. Kinabahan ako. Kinabukasan, sinamahan ko na si Ellie sa playground. Tahimik lang ako habang siya'y umiikot. Hanggang may narinig akong tawa. Tawa ng batang lalaki. Pero wala namang ibang bata. Bigla akong nilapitan ng swing. Tumigil si Ellie. Nakatingin sa akin. "Nainggit yata si kuya." "Anong ibig mo sabihin?" "Kanina daw, siya dapat ang anak mo." Napaatras ako. "Anong sinabi mo?" Yun daw sabi niya, siya dapat ang anak mo, pero nalunod siya sa drum dati. Masama raw siya, pero di mo siya pinili. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang mga salitang yun. Parang hindi na si Ellie ang nagsasalita. Boses niya, pero may iba sa tono. Parang may kasamang galit, lungkot at sakit. Kinuha ko agad siya. Umuwi kami at mula noon, hindi na siya lumalabas. Pero tuwing gabi, naririnig ko ang kadyot ng swing mula sa labas ng bintana. Wala namang hangin, wala namang tao, pero gumagalaw ito. Parang may bata pa ring naghihintay na ugain mo. Minsan, akala natin ang playground ang pinupuntahan natin. Pero minsan, nilalaro na pala tayo ng mga hindi natin nakikita. Ako si Jonas. Hindi ko alam kung bakit ako bumalik dito. Sabi nila, may mga lugar na pag iniwan mo, dapat hindi mo na balikan. Pero ito ang playground na kinalakihan ko. Sira na ang gate ng dating paaralan. Kinakalawang na ang lahat. Walang bata, walang ingay. Pero may parte sa akin na parang hinihila pabalik. Para akong tinatawag. Nakarating ako dito ng mag-isa. 6:00 ng hapon. Madilim na ang ulap. Parang uulan. Pagpasok ko sa playground, ang unang tumambad sa akin, ang slide. Kahit bitak-bitak na, basa ito. Kahit walang ulan. Parang may umakyat at nagpadulas kanina lang. Napatingin ako sa itaas at saglit lang, parang may ulo akong nakitang sumilip. Putlang-putla. Basang buhok, walang mata. Binaliwala ko. Sinasabi ko sa sarili kong guni-guni lang. Sumunod akong lumapit sa siso. Nakataas ang isang dulo. Parang may nakaupo. Nang biglang bumagsak ito. May malamig na hangin na dumaan
At sa lupa, may mga basang yapak. Maliliit, parang paa ng bata, pero hindi lang isa. Tatlong pares. Bigla akong napatakbo, pero sa huling bahagi ng playground, nandun ang swing. At oo, umiindak ito, pauga. Walang bata, pero gumagalaw. At saka ko sila nakita. 3 bata. Isang batang nakaupo sa swing, may putik sa bibig. May luha sa mata pero walang tunog ang iyak. Isa pang bata, nakatayo sa dulo ng slide. Dahan-dahang gumagapang pababa. Paatras ang galaw, parang sinusubukang bumalik sa itaas. At ang isa, nakaupo sa siso, pero patay ang liig. Nakayuko, parang nabali. Lahat sila nakatingin sa akin. Sabay-sabay sila nagsalita, parang iisang boses lang. Ikaw ang bago naming kalaro. Napaatras ako. Tumakbo, nadapa, gumapang palabas ng gate. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas, pero paglingon ko sa huling pagkakataon, nakita ko ang signage ng playground. San Isidro Children's Playground. Pero may bagong sulat sa luma, gamit ang something na mukhang dugo o kalawang. Mula noon, hindi na ako bumalik. Pero minsan, sa gabi, kahit nasa syudad na ako, sa loob ng apartment ko, naririnig ko pa rin ang langit-ngit ng kalawangin na swing, ang tad ng bumabagsak na siso, at ang madalas na tunog ng basang katawan na dumudulas pababa sa slide. May mga playground daw na para sa bata, pero may ilan para sa mga batang hindi na makaalis.